Ayos ba? Nagre-record At ayun, ang ganda ng araw, panibagong araw na naman dito sa Calgary, Alberta, Canada. And bigla na lang lumabas yung haring araw. So, pasensya na yung reflection ng noo ko. Alam kong tatama na naman dito sa camera. So, sorry. Actually, nag-moisturizer lang ako kanina. Kaso, nakalimutan kong mag-sunscreen. So, ang ganda ng sikat ng araw kanina eh. Hindi siya sobrang init. Medyo nakakoveran siya ng mga clouds. Pero ngayon, ayun na lumabas na siya. Anyway, it's a beautiful day. Obviously, may panibago na naman tayong pag-uusapan. Somewhat important or hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong patutunguhan ng storyang to, ng topic na to, but ito lang yung masisiguro ko. Mag-e-enjoy tayo sa usapang to. Sana, nakikita mo yung kulay green sa likod? Ang tawag dyan is damo. Ngayon, ang damo is kulay green. Dahil green ang background natin, ang topic natin ngayong araw is, ano nga ba yung isang pinaka-worst na red flag sa isang relasyon? 'Di ba? Make sense? Okay. Bukod sa hindi ako nakapag-sunscreen kanina, masasayang na naman yung Kojic na ginamit ko kasi ayun ang tindi ng sikat ng araw. So anyway, wala akong mapwestohang medyo mas malilim ng konti. Nasa bleachers ako ngayon and you know what? Gawin natin, tutuloy natin tong video for today. Red flag sa isang relasyon. Yung pinaka-worst. Una, ano nga bang red flag? Kapag ba late kang nag-reply, red flag na yun? Hindi naman, no? Red flag is yung isang katangian ng tao na, I guess, hindi siya maganda. Like, nananakit, nag-cheat siya sa'yo, hindi maganda yung tono ng boses niya kapag kinakausap ka, hindi maganda yung turing niya sa'yo, hindi maayos yung pakikisama niya sa pamilya mo, red flag lahat ng yun. 'Di ba? Anyway, ano nga ba yung pinaka-red? Yung mas red pa sa red flag sa isang relasyon? Let's say, what if yung karelasyon mo may anak pala? Hindi niya sinasabi sa'yo. Diba? Let's say naka-4, naka-6 na kayong mansari to the point na pinaplano nyo na yung future nyo together. Hanggang sa malaman-laman mo, may anak pala yung loko. So, consider ba siya as a worst red flag sa isang relasyon? Sa tingin ko, yes, may anak. Obviously, hindi yun mababaw na diba? Hindi siya mababaw na kasalanan. Imagine that. May anak pala yung boyfriend mo o kaya yung girlfriend mo. Diba? Akala mo single siya. Akala mo okay na yung magiging future nyo. So anyway, what if yung girlfriend mo hindi siya marunong magluto? Considered ba siya as a red flag? Actually, pwede, no? Kasi kung hindi ka marunong magluto as a girlfriend, pero nakakaano rin siya eh. Bakit girlfriend? Bakit babae? Diba? Pwede namang lalaki yung magluto, right? So, let's say, okay, fine. Parehas kayong hindi marunong magluto. Parehas na red flag yun. Kasi anong mangyayari, diba? Sa future nyo. Okay, magkakaroon kayo ng anak. 2 anak, 3 anak. And then, anong ipapakain nyo? Puro noodles? That's it. So, sa akin, medyo mahilig akong magluto. Hindi ako yung pinakamagaling. Ano ba yung mga kaya kong lutuin? Sinigang, adobo, Bicol's Express. Ang sarap nun. Kasi ngayon, madali naman talaga siyang gawin. Ang gagawin mo lang naman is tutularan. Tutularan mo lang yung steps. 'Di ba? Lalo na ngayon, ang daming nagre-reels ng mga luto nila. Tutularan mo lang, step by step. So, ganun ko siya ginagawa. Hindi ako yung sobrang dami ng kaya kong lutuin. Pero yun bang kaya kong makasurvive kahit na hindi ako mag-order sa labas. Yung ganun. So, nai-imagine ko dati pa lang eh. What if talaga, parehas kayo ng jowa mo, hindi marunong magluto. And then nag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng anak. Paano na lang? Diba? Ano yung papakain nyo sa anak nyo? Like, pritong egg sa almusal. Sa lunch, pinakulong egg. And then sa dinner, o-order kayo ng pizza, Jollibee, masarap yun. Parang okay may positive side din palang hindi marunong magluto. Kasi nga pwede ka na lang mag-order ngayon. Ang tindi ng sikat ng araw. Ginamit ko yung suit ko na pang cover sa araw. So, etong mukha ko lang talaga yung nakocoveran niya. See? It's a win.
nanalo tayo laban sa haring araw. Mukha palang timang, oh. So anyway, madaming klase ang red flag. 'Di ba? Bandang huli, yung pinaka-worst, obviously yung mga unfaithful, yung liar, yung bang mahirap talagang patawarin. Ito rin yung isang, sa tingin ko, iilan lang yung kayang umamin. Pero may mga tao din talaga na dun sila na-excite Dun sila na-excite sa partner nila. Yun yung tinatawag nilang thrill sa isang relasyon. For example, somewhat nananakit yung jowa niya, ayaw niya pa rin i-break up, 'di ba? So red flag na nga lang siya, nananakit, tapos gusto pa rin niyang ipagpatuloy yung relationship nila. Kasi nga andun yung thrill para sa kanya, nananakit, bad boy, yung ganun. May mga relationship na makikita mong hindi na nga lang siya nag-work Kumbaga, away sila ng away, ganto, ganyan, to the point na ang pinaka-best move na lang is mag-break up. Pero ayaw nilang gawin, ayaw nilang, yung bang in love sila sa pagiging toxic nilang pareho. Yung ganun. So, para siyang Bonnie and Clyde, right? So, Bonnie and Clyde, kahit na alam niyang serial killer yung taong to, pumapatay yung taong to, yung boyfriend niya, cool pa rin sa kanya. Gusto niya. Yun yung thrill na gusto niya, yun yung relationship na gusto niya. So, sa tingin ko, nasa tao pa rin yan Diba kung paano nila i-perceive, ano nga ba yung worst red flag sa isang relasyon. So, sa akin, by definition siya. And, ano nga ba? Ano yung para sa akin, yung pinaka-worst? Yun talaga yung hindi marunong magluto. Unless na lang na magpapadeliver ka. Siguro yun. Maganda. Kasi imagine mo naman, kung yung anak mo, soon, magsabi sa'yo, ma, gutom ako. Paano ipapakain mo sa anak mo? Like pansit canton? O order kayo sa labas? What if umuulan, bumabagyo? Isang bagay siya na, kung titignan, hindi naman siyang as in sobrang, yung bang sobrang importante talaga. Pwede namang marunong ka lang hindi naman yung sobrang galing talagang magluto. Pero isa yun sa mga requirement I guess. Kung gusto mong mag-asawa, gusto mong magkaroon ng anak, kasi anong ipapakain mo? O order ka na lang always sa labas. Little lang siya, little brand sa tingin ko na dapat as a magulang, alam mong gawin yung ganon. Ang init ng araw, ang init ng sikat ng araw, hindi ako makapag-isip talaga. Pasensya na hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you next time.